Hello po, kumusta kayong lahat? Narito na ang bagong episode ng One Piece 1113. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Ang cover na may pangungusap na, ang hari ay isang panlaban na piraso. Si Nico Robin ay naglalaro ng chess, at ang lahat ng mga piraso ng chess sa chessboard ay ang natitirang mga tauhan ng Straw Hat. Mga pawn chopper, 7 iba't ibang choppers na nakasuot ng mga armor ng knight. Rooks, Franky at Jinbe. Si Franky ay nakasuot ng tower custom at Jinbe, nakasuot ng knight's armor, ay nasa ibabaw ng isang tore. Knight, Zoro at Sanji, parehong nakasakay sa mga kabayo at nakasuot ng mga sandata ng kabalyero. Mga obispo, Brook at Usopp. Si Brook ay isang salamangkero at si Usopp ay isang mamamana. Reyna, Nami, nakaupo siya sa isang trono na may korona sa ulo. King, Luffy Gear 5, hinawakan ni Robin si Luffy para ilipat siya sa chessboard. Nagsisimula ang kabanata kung saan natapos ang huli. Ang nakita ni Mars sa dulo ng huling kabanata ay isang higanting tangke na may napakalaking ulo ng Vegapunk sa loob, may buhok pa ang ulo ni Vegapunk. Ang sabi ni Mars, kaya ang bagay na ito ay buhay pa rin kahit nawala ka na. Ano nga ba ang kamatayan? Saan naninirahan ang kamatayan? Ito ba ay, ikaw, Vegapunk? Tumapak si Mars sa Haishin Denden Mushi, ngunit peke ang shell at natuklasan ng Mars na sa loob ay mayroon lamang isang normal na Denden Mushi. Nagsimulang magpanik si Mars dahil hindi niya alam kung saan itinago ni Vegapunk ang tunay. Ngayon nakita natin kung paano naghihintay ang mga tao sa buong mundo sa mensahe ni Vegapunk. Sa Syrup Village nakita namin sina Kaya, Mary, Ninjan, Piman at Tamanegi na tinatalakay ang tungkol sa Vegapunk at ang epekto nito sa medikal na mundo. Sa Twin Cape Lighthouse, pinakikinggan ni Crocus ang mensahe ni Vegapunk kasama si Lebon. Sa Baltimore, binanggit ng matanda na si Franky ay naging isang barko ngayon. Nakikita rin natin ang mga reaksyon sa Torino Kingdom, Hachinoso, nakikita lamang natin ang mga reaksyon mula sa mga random na pirata, walang sinuman mula sa Blackbeard crew, at iba pang mga isla. Tapos na ang oras at nagsimulang magsalita si Vegapunk. Nakikipag-usap ang Mars sa ibang Gorosei. Sabi ni Mars, wala akong ideya kung ano ang sasabihin ng Vegapunk. Pero malaki ang posibilidad na balak niyang maghiganti para kay Clover at Ohara. Gupitan sa grupong Bonnie. Dumating si Sanji sa oras at sinipa si Nusjuro sa mukha. Lumingon si Nusjuro sa anyo na, Bakatso, at kinagat si Sanji. Pinipigilan nina Oimo at Kashi si Nusjuro sa magkabilang panig. Pagkatapos si Bonnie ay naging kanyang higanting anyo sa hinaharap at stomp sa Nusjuro. Bumalik sa mensahe ni Vegapunk. Ipinaliwanag ni Vegapunk na nakagawa siya ng 2 malalaking kasalanan, pero hindi niya sinasabi kung ano ang mga kasalanang iyon sa kabanatang ito, ibig sabihin, mahuhuli siya o mapatay. Para sa kadahilanang iyon, itinakda niya ang broadcast na ito upang magsimula kapag ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Kunin ang mga reaksyon mula sa mga tao sa buong mundo sa pagkamatay ni Vegapunk. Nakita natin si Caesar at Judge sa Germa Kingdom. Umiiyak si Caesar na nagsasabing pinaghirapan niya ang Vegapunk. Malapit sa Sabaudi, makikita natin si Duvall sa kanyang base. Naguguluhan siya kung bakit patay na si Vegapunk nang sinabi ng balita sa umaga na siya ang bihag ng Straw Hat. Sa headquarters ng World Economy newspaper ay makikita natin si Morgans, galit na galit siya. Ang sabi ni Morgans, ang ganitong uri ng broadcast ang magiging katapusan ng negosyo sa pahayagan. Habang nakikita natin ang lahat ng mga karakter na ito, nagpapatuloy ang mensahe ni Vegapunk. Sabi ni Vegapunk, kung sino man ang pumatay sa akin, hindi ko sila sinisisi bilang masama. Hindi ko bibigyan ng label ang sinuman bilang mabuti o masama. Dahil hindi ko gaanong naiintindihan ang kanya para gawin iyon. Pinutol sa grupong Nami, naabot ni Saturn ang ulap kung nasaan sila. Narinig ni Robin ang boses ni Saturn at natigilan siya sa gulat dahil nakilala niya ang boses na narinig niya sa Ohara, makikita natin ang flashback ng sandaling iyon. Saturn, Nico Robin, ang babaeng hindi napuksa ni Akaino. Nami, lahat protektahan si Robin. Pinutol ni Brook ang isang binti ni Saturn. Nagpaputok si Usopp ng isang paputok na bala. Hinela ni Nami si Robin habang ginagamit niya si Zeus para harangin ang mga binti ni Saturn.
At ang Chopper ay gumagamit ng guard point para protektahan silang lahat. Walang Luffy, Zoro o Jinbe sa chapter na ito. Cut the Mars muli, nakikipag-usap siya sa iba pang Gorosei tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sabi ni Mars, ano ang mangyayari kung sisirain ko lang ang power plant? Ang sabi ni Saturn, huwag gawin ito. Wala tayong pakialam kung mapuksan nito ang lahat ng mga barkong pandigma at mga sundalong nakapaligid sa isla, ngunit ang Topman, ito ay nangangahulugan na walang sinuman ang makakagawa ng isa pang Mother Flame. Nagtatapos ang kabanata sa mga nakakagulat na salita ng Vegapunk habang tanaw namin ang dagat na may maliit na Egghead Island sa di kalayuan. Sabi ni Vegapunk, ang sasabihin ko ay maaaring mukhang walang katotohanan. Maraming tatawa sa akin, ngunit lahat ay may karapatang malaman. Magsimula tayo sa conclusion. Ang mundong ito, lulubog sa dagat. Sa huling panel ng kabanata ay makikita natin ang larawan ng seafloor, kung saan lumalangoy ang ilang sirena kasama ang mga isda at balyena.